Narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy na tinatangkilik at pinagkakatiwalaan ng nakararaming Pilipino si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nananatiling mataas ang trust ratings ng Pangulo mula sa Ilocos Region na 92%, 87% sa Cordillera Administrative Region at 83% sa Cagayan Valley. Base rin sa survey, nakakuha ng pinakamalakas na suporta ang Pangulo mula sa pinakamalawak na sektor ng lipunan, ang Class E. Ipinapakita nito ang lalim ng kanyang koneksyon sa karaniwang mamamayan. Patuloy din kinikilala ang Pangulo bilang pinagkakatiwalaan leader pambansa kumpara sa iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Senate President at House Speaker. Patunay nila ito na mahinahong pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaangat ng ekonomiya, mga programang kaunlaran, infrastruktura, agrikultura at teknolohiya. Patuloy na inilalapit ng pamahalaan ang paghatid ng serbisyo medikal sa pamamagitan ng Lab for All program sa Iloilo. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan? May ulat si Nina Oliverio. Nina? Nina? Yes, Joshua, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa New Lucena sa Iloilo kung saan nagaganap ang Lab for All Caravan na pinangunahan ni First Lady Luis Araneta Marcos. Alas 5 pa ng umaga ay pumila na ang ibang residente dito upang makapag-avail ng services na handog ng medical vision. At hindi naman naitago ng ilang mga residente dahil ng residente ang kanilang saya dahil hindi na nila kailangan gumastos ng malaki para makakuha ng gamot, makapagpabunot ng kanilang ngipin at makapag-lab test. Ang ilan nga sa kanila ay nakapag-x-ray na, dental check-up, at yung iba ay nakapagpagupit ng buhok dahil may libreng haircut na ibinahagi ang Philippine Army. At maliban sa mga nurse at doktor, nagtipon-tipon din dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Department of Health, na pinangunahan ni Health Secretary Teodoro Herbosa, pati na rin ng DSWD, DTI, PCSO, PhilHealth, FDA at TESDA upang makapagbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga kababayan dito. At sa mga oras na ito ay hinihintay pa ang pagdating ni First Lady na siyang inaasahan na dadalo ngayong araw. At mahigpit naman ang seguridad na ipinatupad ng mga otoridad dito upang masiguro ang kaligtasan at maayos na daloy ng programa. At nasa higit 200 pulis ang kanilang inideploy para sa araw na ito. Yan muna ang latest mula dito sa New Lucena. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nina Oliverio. Samantala, sa lagay ng ating panahon, apektado ng low pressure area ang Caraga at Davao Region. Sa huling monitoring ng Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 695 kilometers silangan ng Davao City. Habang apektado naman ng Intertropical Convergence Zone ang Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Dahil sa trough ng LPA, makakaranas ng kalat-kalat na pagulan ang Caraga at Davao Region. Samantala, asahan naman na maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila pagsapit ng hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.